So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalarista. Yan. Panoorin nyo itong balita na ito kasi dito pa lang makikita na natin na itong si VP Sara hindi talaga pwede maging presidente. Kasi weak leader, mahinang leader. Ito, panoorin nyo. Sa pagdinig kahapon sa budget ng Department of Education sa Kamara, inusisa ang nabistong problema ng Commission on Audit sa mga gatas at Nutriban na pinamigay sa feeding program ng ahensya noong 2023. Base sa audit report, 5.69 billion pesos ang inilaang pondo sa programa noong nakaraang taon. Pero marami raw sa biniling pagkain ang nasayang. Yung mga bulok na Nutriban, may amag na Nutriban, o kaya naman may pest or insekto sa loob po ng mga Nutribans natin. Meron din pong kakulangan sa bilang ng gatas na na-deliver. Mga questionableng manufacturing at expiration dates kasi po meron din pong late deliveries at unsanitary packaging at mga boxes po ng Nutribans. Rin katanggap-tanggap na magde-deliver na expired pagkatapos ibabalik na lang. Imagine 10 in 17 regions. So, malaki, no? Buns, tsaka milk. So, kailangan maimbestigahan yan. Yan. Nakita nyo? Napanood nyo? Matindi, di ba? Pag-aaksaya na naman ng pera, yun nangyari nung nakaraang taon doon sa proyekto nilang Nutriban. Yung proyekto nilang yan, talagang napakaganda niyan. Kasi yan, pagbibigay ng mga masustansyang pagkain sa ating mga estudyante ng libre. Ang Nutriban, ang kapartner niyan ay yung gatas. Yan ay pinasimulan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At ginawa nung panahon ni VP Sara sa Department of Education. Kaso, nabunyag kahapon doon sa pagdinig sa Kongreso ng budget ng DepEd, may mga Nutriban palang mga nasayang na hindi na ipamigay sa mga estudyante kasi nga inamag. Binahayan ng insekto, sa madaling salita, nasira na lang yung Nutriban. At napakaraming Nutriban daw ang nasira. Ngayon ang tanong, bakit ba kasi hindi kaagad ipinamigay yung mga Nutriban na yan sa mga estudyante natin nung dumating yan? Bakit itinambak pa sa isang bodega o sa isang lagayan, sa isang kwarto, yung mga tinapay na yan? Kaya ang nangyari, nasira tuloy, inamag. Normal yan. Normal yan sa tinapay. Sa tingin ko, isang linggo lang yan. Kapag hindi na masisira yan. Kaya dapat ibinigay na lang kaagad sa mga estudyante yun para napakinabangan. At hindi sana nag-aksaya ng pera ang gobyerno, ang DepEd, dyan sa mga tinapay na yan. Isipin ninyo, ilang milyon kaya ang nasayang sa mga tinapay na yan? Kung tutuusin, yung pera sa mga nasayang na proyekto na yun, pwede pang gamitin sa ibang proyekto ng DepEd o ng gobyerno. At hindi nawaldas na lamang doon sa proyekto na yun. Kaya marami talaga mga Pilipino ang nagsasabi na si VP Sara may kasalanan yan. Kasi nga, siya ang namumuno sa Department of Education nung panahon na yan. At lahat yan ay command and responsibility ni VP Sara. Kaya dahil dyan, maraming agam-agam ngayon ang mga Pilipino dito kay VP Sara kung kaya ba talaga nito maging presidente balang araw dito sa atin. Kung yung Department of Education nga, hindi niya kayang pamunuan. Sa makatuwid, di ba? Nag-resign na lamang siya dahil hindi niya talaga kayang pamunuan ang Department of Education. Kaya siguro nagkaganyan-ganyan yung mga tinapay na yun. Pero kung kayong tatanungin mga kapalarista, anong sa tingin nyo? Kasalanan ba ni VP Sara yung pagkakasira ng mga tinapay? O kasalanan ng mga tauhan niya na mga naging pabaya? Comment nyo na lang inyong reaction para ating mapag-usapan. Salamat.